General Assembly by Schneider Electric. Ako si JP, sa mga hindi pa nakakilala sa akin. So yung iba po na-meet ko na post sa inyo. Nagkaroon tayo na encounter. So ang discuss ko ngayon is more of MCCB naman. So ako yung counterpart ni Martin pagdating naman sa MCCB. So, bakit ba tayo may MCCB, sir? Bakit, di ba, may MCB tayo, bakit may MCCB? Pang-main, sir. Pang-main? Okay. So pang-main, tama si sir. Pang-main nga. So kasi, na-discuss ni Martin kanina, yung Actinite hanggang ano ang peraso? 6 to, pagka ano sir, pag Actinite, 6 to 100 amperes. 100 amperes, pag EC9, 6 to 63 amperes. 6 to 63 amperes. So 63 at saka 100. So applicable yan kapag mga residential, maliit na bahay, maliit na commercial. Ngayon, pag-usapang building tayo, mga building malalaki, mid-rise, high-rise. Commercial, building na malaki, mga grocery store, grocery shops, no? Retail, mga fast food chain restaurant. Hindi enough yung 100 ampere mo as main. Hindi rin enough yung 10 kahit mo, 20 kahit mo. So kailangan natin ng MCCB. So MCCB, mas mataas yung current rating, mas mataas yung voltage, mas mataas yung current rating natin. Saka yung ampere rating mismo. Okay? Ano ba yung next video? Ayan, sige. Isa pa sir, isang next one. Okay, yan. So ngayon, sa MCCB product lineup natin, itong kaliwa. Ano? So ang cover ko ay actually MCCB at saka ACB. So ACB naman is air circuit breaker. So ito yung mention kanina. No? Air circuit breaker, malaki yung amperahe. Ito hanggang 6,300 amperes. So malaking breaker talaga. Pang-building na talaga ito. So ngayon, di naman. Ganito lang siya kalaki. Malit lang po. Wala lang dito yung sample na. Saan yan? Itong nandito sa side na to, ito yung mga MCCB. Ano? So meron tayong, familiar naman kayo dito sa EZC. Ano? EZC. So yung MCCB product portfolio natin, yung offer natin, hati-hati yan, depende sa market na pag-offer natin. Meron tayong optimum, medium, tsaka medium basic. So para naman ngayon sir, like yung example, yung cellphone. Pag kailangan mo lang yung basic, pang text, pang tawag, kahit hindi keypad, pwede na. Kapag kailangan mo ng magandang camera, pang gaming, kailangan na iPhone, high-end, mga Samsung. Yan. So ganun din sa circuit breaker, no? Depende sa paggagamitan natin. So kung ang application mo ngayon ay basic, residential, housing, commercial spaces, medium offer yung pwede natin gamitin. So ano yung medium offer natin? EZC, CBS, GoPack. Okay? Kapag narinig nyo rin si NSX, by the way, nasa catalog natin yung makeup expert catalog retailers. May EZC tayo dyan EZC, CBS, tsaka GoPack. Ngayon, kapag yung narinig nyo na rin yung NSX, no? Tsaka NS. So NSX, tsaka NS, so mapapansin nyo dito, yung GoPack at saka sa 15. Yung GoPack natin, EZC at CBS, from 16 amps to yung EZC hanggang 630 ampere. Yung GoPack natin hanggang 800 amperes. Pakita ko muna yung ano. Ito yung sample po natin ng GoPack. So ngayon, hanggang 800 si GoPack. Tapos kapag itong NS naman natin hanggang 3,200. So ganoon kalalaking application mo. Maabot ng 1,000 yung amperahe ng current mo. So yung compact NSX tsaka NS, ginagamit naman ito usually sa mga critical application. Sabihin, mga data center, mga high-end hospital, kaya ito St. Luke's, mga DMED, mga planta, okay, solar, farm, mga utility, substation, at mga critical facility pa. So yung basically mga high-end building. Okay? So yun yung application ng NSX at saka NS. So tsaka meron tayo dito iba-ibang level, no? Optimum, medium, at saka medium basic. So ngayon, as diffuse, retail, hardware, ang focus natin na application is yung
basic, video basic. Okay? Kasi yan ang hinahanap, tinatarget natin mga projects talaga yung mga diffuse retail hardware. So kaya mag-focus tayo this afternoon to ECC, CBS, tsaka OPA. Okay? Itong ACB, para lang sa kalaman natin kahit hindi ko na discuss. Meron tayo tatlong offer. No? Meron din, meron tayong medium, tsaka OPA. For medium, meron tayong MBS na tinatawag. Narinig nyo na. Meron no? MBS. Kapag optimum naman, NW tsaka MPC. Okay. So para lang aware kayo na kapag nakatisod kayo ng opportunity, gaya Sir Edwin, nakatisod ng DCD, di ba? So at least, alam nyo na may offer tayo sa ngayon. So ACB, MBS, NW tsaka MPC. Okay? Question po so far? Sir, yung question. Yung MPC ba, at yung NW, low voltage po? Low voltage din yun, sir. Low voltage. Kasi ang operating voltage natin dito hanggang 1,100. So, sa MPC. So yung pong NW nag-umpisa sa 630. Yes, 630 yan, sir. Hanggang ano din yan? Hanggang 6,300. Okay. Ganun kataas. Okay? Question ko po. Clear naman yung ating overview ng ating product. Okay, next, sir. Ayan, sige po. Sige po. Ay, hindi kita naman nakasulat. Sige, sige, yan mo muna. Para mabilis ang kahit i-white mo lang yung phone. Included daw ba? May tatanong pala, included daw ba sa inyong catalog? Yes po, included yung ECC, tsaka yung GoPack natin nandiyan po. Tsaka NSX, include namin. Ay, ito, formatting error lang tayo. Taas ba? Yung ano. Sige, kaya pag-copy mo yun dun sa, kung gusto mo, open mo yung file na send ko sa'yo. Oo, well, that's fine. Wait lang po, habang ninayos si Chino. So question pa po, kung makikita nyo, parehas naman siyang medium basic. No? So mas mababa si GoPack, i-discuss ko sa next slide. Yan, sige po, pa-full ako. Yan, so si GoPack naman, compared kay ECC, lima naman yung frame size niya. No? May 125, 200, 250, 400, tsaka 800. Panext nga muna ako, sir, para mapakita ko lang yung... sige, isa pa. Nakalimutan ko din. Okay. Ito po. 200, 400. Yan. So, yan yung limang frame natin, no? So, 125, yung nandyan. Yung yan, 125, 200, 250, 400, tsaka 800. So, ganyan yung size comparison natin. No? Yan yung size comparison ng GoPack. Pabalik nga muna, sir, doon sa unang slide. Isa pa. Yan. Tapos, yung KAIC rating niya from 10 KAIC to 70 KAIC. And then, ranging from 16 amps to 800 amps. Kung mapapansin niyo yung ECC kanina, hanggang anong ampere? 630. 630. No? Si GoPack mas mataas hanggang 800 ampere. Tapos, yung trip unit niya, yung thermal magnetic, ano ibig sabihin ay overload tsaka short circuit. Si GoPack, overload tsaka short circuit plus electronic trip unit. Yung diniscuss ko kanina ng advanced model ng MCCB natin. No? Tapos si GoPack, kumpara sa ECC, kaya siya mas mababa. Si GoPack, walang 1 pole tsaka 2 pole. Kaya si GoPack natin, pang main lang talaga. So, upstream lang talaga siya, pang 3 pins lang. So, ang main mo ngayon dyan, si GoPack, tapos yung branches mo ngayon, DC9, Acti9, or pwedeng GoPack din. Ano sir, Kapag yung dati MCC, ECC siya, for replacement, GoPack pwede. hindi siya total replacement, ma'am, kasi magkaiba yung nilalaroan ni ECC sa ni Iba yung upper frame nila. Magkaiba. Kasi si GoPack, si ECC, na-offer natin yan sa mga specified project. Ano ibig sabihin ng specified project? Kapag kunyari may mga high-rise building, no? Kasi may mga design firm yan na tinatawag natin o mga consultant, no? May-specify nila sa mga ganong kalaking building, dapat UL specified yung project. UL at saka IEC.
So hindi pwede si GoPack doon. Pwede lang yung American ECC mo kasi UL certified siya. Specified din, ibig sabihin, hindi ka lang pwedeng gumamit ng MCB, dapat MCCB mismo. Dahil sa CAIC rating, tsaka sa ampere rating. No? So hindi pwedeng gamitin doon si GoPack. So hindi pampalit si GoPack sa ECC. Magkaiba sila ng nilalaro ang market. Depende na lang sir kung ang ano niya, market niya, kumbaga medium offered lang talaga yun. Medium, parehas sila medium, pero si GoPack kasi unspecified na tinatawag. So pag meron kang low-rise building na hindi naman specified, ibig sabihin, they require the UL, pwede si GoPack doon. Next tayo. So, yung mga accessories na makikita nyo, yung mga rotary handle, mga plugs, mga spreader, terminal connections, mga shunt trip, voltage release. So, meron din kay GoPack. No? Nandun sa catalog natin ng GoPack. Nandun yung makikita yung mga reference no GoPack. Next muna tayo. Lugs sir, magkaiba ang size ng lugs niya no? Magkaiba sir, hindi mo pwedeng gamitin yung lugs ni specific GoPack. No? Magkaiba sila ng accessory. Magkaiba sila ng accessory. So dito, makikita nyo yung difference in frame sizes. No? So si 100. Si 125 tsaka si 200, almost the same siya, pero yung depth niya, yung ilalim. malapit na to. No? Tapos ito naman, mas malaki na hanggang sa 800. So 800 yung Nasa 1. pinakamalaki na. Nasa 150. Okay? Ay, pabalik nga ako, sir. Sorry, pabalik ako lang. Sige pa. Yan. So kung mapapansin niyo din, ano yan, may knob tayo. No? Ibig sabihin yan, adjustable yung ating GoPack na ampere rating. Okay? So kung di pa kayo familiar dyan, for example, ang ampere rating mo ay 400 amperes. So matitrip siya at 400 ampere. So ngayon, kung mayroon ka namang, kung yung, for example, yung establishment mo, for expansion pa, ibig sabihin, first 5 floors lang yung inuna, tapos tudugsungan pa na hanggang 8 floors, for example, additional 3 floors. So, yung ampere rating mo dapat mas mababa. Diba? Kung 400 ka lang, dapat 250 lang, for example. So, para hindi ka bumili, kapag nag-upgrade ka na, nag-expand ka na, instead na bumili ka ng another breaker na mas malaki, i-adjust mo na lang yung ampere rating ng breaker mo. So, kung ang requirement mo ngayon is 70% lang ng 400, so ilan yun? 7 times 280, no? So, isaset mo siya as 0.7 or 70%, so 280 ang strict na yung breaker mo. So, pag nag-expand ka naman, kailangan mo na ng mas mataas na perahe hanggang 400, 100% na yung setting mo ng breaker mo. So, kaya siya adjustable. No? So, 70%, 80%, tsaka 100% yung adjustable na. Paano ba ina-adjust yan? Flat screw lang. Pag mag-a-adjust ka niya, sir, papatayin mo muna. Oh, okay. Siyempre. Patay ka rin doon. Hindi mo ginawa. You know, no come. Patay ang appliance mo. Available na ba ito, sir? Oh, pwede na orderin. Saan available, sir? 344. 344 po. Sa mga project distributor meron I think si Union Hardware, pinag-stock na natin ng GoPack. So, ayan. Ano logs na ito, sir? May logs po yan yung, yung 200 to 250, 400 sa 800. May sariling logs. Yung 125 lang po. Hindi siya pwede generic. Yung 125, third party. Generic yung logs na. So 125 ang prefer mo. Pero kapag available sa SB. si Schneider meron din. Yung 200, 250, 400 sa 800. Pero yung 125, wala pa. So third party din meron. So pagka-order si Union, kailangan may logs. May logs. Mahal lang lang, sir. Pang main breaker. Sige, panext mo na. Pang main breaker lang. Sa main Pwede rin series. series. Series siya. Kung series mo, 150. Ayan. So, ngayon, dun sa pinaka-breaker natin, so makikita nyo dito, meron kang QR code dito. QR code dito sa front, tapos sa gilid. Kapag ni-scan niya yan, so pwede nyo po i-try. Pag ni-scan niya yan, yun, mapupunta kayo dun sa URL ng GoPack, dun sa go2se.com.
Doon makikita niyo lahat ng spec sheet ng breaker. So, detailed spec sheet, tapos pwede niyo makipray. No? Detailed, full specs ng breaker mismo. Ganyan din ma-identify natin kung yung mga record na breaker. So, dyan yung masasabi kung yung breaker mo ay legitimate. Pag in-scan mo yan, dapat may lalabas. Pag well lumabas, peke. Peke yun. Sir, ang peke yung scanner niya. Ano, ba't no record? Yung scanner niya, sir, ang... Ay, see. Yung record. Gilid sir, yung front. Hindi, dito si Snyder, Ay, ICC ICC yan eh. Okay. Yung QR code. Lumabas ba sa inyo? Yes. QR. Sa ano lang, sa camera. May QR code. Sa camera na gamitin. So kapag in-order nyo yung GoPack, no? So ang kasama nyo is mismong GoPack, so yung base barrier, yung tsura niya, yung rubber, yung spreader, ito yun, tapos yung, ito, yung pang-button. So, yan. Ang bagal ng downloading. Next. I think sinasagot ni Mark yung mga questions sa group chat, no? Si Mark daw bala. Padala-tacho tayo. Ayan, so yan, yung mismong breaker, no? So, kung mapapansin nyo sa taas, ito yung nandito yung pinaka-frame. So, MCCB 200B, isa 200 frame breaker. Tapos yung mismong reference nandito sa baba niya. Okay? Tapos yung kahit rating, nakasulat na rin dito. Parang ano din, parang MCB din. Sir, may reset button niya. Ito yung ano natin, test button. Test button. So pag sinundot yung test button, mag-trip yung unit, no, for testing purposes. Ano yan, sir? Pag nakakonect lang or pwede mo siyang i-test unit kahit hindi siya? Kahit offline, no, para ma-try mo kung Kung nag-trip yung Online. Sample. sundutin yung test. Sundutin lang. Yung sa MCCB, pinipress na. Polymero? Oh, baka magpalit tayo ah. May pansundot ka ba? Papalitan niya ni Mark. Baka papalitan yung... Hindi, dalawa na yung dadalhin ko. May pansundot ka ba? Okay, next. Nakatest ito. Kayo nga, no? May nagtatanong po about shunt trip. Ibig sabihin ng shunt trip po, Pag accessory nag-trip yung hop. breaker natin na external So, baba mo accessory. muna. Ibig sabihin, for example, yung breaker mo ay nakalagay sa panel, sa radio, or mataas yung panel, hindi Sakit na ba yan? So, pwede ka maglagay ng shunt trip. Kunyari, i-off mo yung trip mo yung breaker mo. Para hindi mo na buksan yung panel, tapos umakit ka pa doon, patayin pa. Naglalagay ng shunt trip accessory para parang pwede mo i-collect sa push button. Para dito na sa baba, mapapatrip mo yung breaker mo. For example, may mga emergency, may mga sunog. So yung ibang panel, nakalock pa. Diba? Nakalock. O yung ibang panel, yung cabinet, may cabinet sa unahan. So tatanggalin mo yung cabinet. So kung emergency yan, matatagal ka. So kaya may mga shunt trip tayo for easy access ng breaker natin. Ayan, so ano yung pagkakaiba ng GoPack sa ECC yan? Sinabi ko kanina, UL certification. So wala si GoPack no UL certification. IEC lang siya. So next is yung switchboard certification. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa mga type-tested panel natin. Kung narinig nyo yung block set, Prisma set, type-tested panel, which na ito. So wala siya nun. Motor protection, wala din. Marine use, earth leakage protection, and capacitor protection. So lahat yan available kay ECC, pero wala kay GoPack. Okay. Ito, yung number of pole natin. So ilan ang pole ni ECC ulit? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si GoPack. 3, 4. 3, 4 lang. So yun. So, advantage ni ECC again, no? Operating voltage, si ECC hanggang 550. Si GoPack hanggang 415 lang. Okay. Then si ECC, pwedeng din rail type. Si GoPack, wala siyang accessory for din rail. Plug-in lang talaga or fixed. Nakabolt dun sa base plate ng panel. Ano din rin pala? So, electrical characteristics naman, lamang lang nakaunti si GoPack sa operating temperature hanggang 55 degrees, si ECC 50. Mechanical life ni GoPack hanggang 30,000. Electrical life is 8,000. Naka-encounter na po ba kayo ng ano yung electrical life tsaka mechanical life? Or mechanical endurance, electrical endurance? Pagka mechanical,
Yun yung manually, di ba? So, pag-narinig nyo ba kayo, sir? Usually tinatanong, bang mechanical life cycle niya? Bang electrical life cycle ng breaker? So, pag mechanical life cycle, di ba, yung breaker mo, ino-on-off mo yan. Isang cycle yun ng on-off. On-off, on-off. So, ibig sabihin, 30,000 mechanical life, 30,000 na kakagalan mo bago masira yung breaker mo. So, ganun siya kadami. No? Tapos, electrical life naman, kung mapapansin nyo, mas mababa doon sa mechanical life. Kasi, electrical life is kapag nag-trip yung breaker mo, pag-off siya, di ba? Tapos i-on mo ulit. That's one electrical life. Ibig sabihin, yung pag-off ng breaker mo ay na-trigger ng fault or short circuit. So kaya siya mas mababa kasi may short circuit detection na yung breaker mo. Ibig sabihin, kapag nakadetect ka ng short circuit, may init yan, mag-iinit yung breaker mo. So yun yung electrical life. 200. No? So hanggang 8,000 cycles. Ibig sabihin, hanggang kaya niyang dumetect ng 8,000 volts ng breaker mo para masira. Sa MCB, ba ba sir ganyan din? Meron sir, mga electrical and mechanical life hindi Ganyan din mga talaga. mas mababa siya na kaunti kasi mas maliit. Kasi minsan pinaliliwanag namin, ano lang 10 to 5 times trip, gano'n. 5 to 10 times tripping lang pagka yung... Kapag MCB, hindi lang sir, mas madami, libo din. madami. Oo, yung MCB, alam ko, 10,000, 15,000. Wala naman sa amin 1,000. 1,000 talaga. Ano lang sa amin. Yun yung paliwanag kasi namin eh. Kasi yung sa iba, yung sa ibang tatak, yung mga China, ang tripping capacity lang, sabi sa amin dati, mga 3 to 5 times ang trip, sira na yung breaker. Kapag ano yun sir, kapag China. Mga China yun. Yun yung advantage ng mga, may mga IEC, di ba? Yung IEC natin sabi ko performance sa kalagayan. Tested, ibig sabihin, umabot siya ng thousands yung endurance. Okay, so rated current, si go back hanggang ano ampere. Ano yung pinakamataas ni go back? 800. Si ECNCI? 630. 630. Okay. Kahit rating, si go back, anong pinakamataas? 70. 70 si ECNCI? 18. Kahit May 18. Pero ano yung pinakamataas? Ni ECNCI? 50. 50. Yun, may 50 tayo. 50 lang 50 si ka. Tapos si go back, pwede mong adjust. Diba? May adjustability Adjust setting ka. lang. Ay, ECNCI, wala tayong gano'n. Fix lang. Fix lang. Electronic Trading. Next. Okay, next. Yan. So, saan natin ginagamit si GoPack? So, ito na yung application ni GoPack natin. No? First is small to medium commercial buildings. So, kapag meron ka mga commercial spaces, mga low-rise na condominium building, standard housing, pwede si GoPack sa 3-phase supply mo. No? So, yan. Yan yung itsura ng mga commercial spaces natin. I'm sure familiar naman kayo. No? So, yan yung, kapag ganyan yung project mo, usually hindi specified. Ibig sabihin, walang UL certification. So, pwede mo gamitin si GoPack. Kasi maliliit lang na project. Unspecified siya. So, yung GoPack mo, yung main breaker, mamaya pakita ko yung diagram natin. GoPack mo yung main, yung branches mo ngayon, pagbaba sa 2 pole, 1 pole, EC9, or active 9. Next is mga grocery tsaka retail. Yan, pwede si GoPack dyan. So, yan, may mga nakikita yung grocery, supermarket, convenience store. Usually, kapag malalaki, mga ganitong type, malalaki yung supply niyan. 3-phase yung supply. So, kailangan mo ng 3-phase breaker. So, pwede si GoPack sa mga ganitong application. Next. Mga fast food chain. No? So, mga malalaking fast food chain, usually yan, mga 2-story. No? So, ang supply din ng mga yan, kasi meron yung equipment na malalaki. Yung mga pangluto, mga electrical operated na mga equipment sa loob, mga panggawa ng pagkain, mga pang-press. So, 3-phase supply yun ng electricity. So, kaya pwede yung GoPack mo as main or upstream breaker. Okay? Next. Yan, so mga small hotels, tsaka mga resort. No? So, yan, mga maliliit lang. Mga transient. Yan, transient. Yan. Marami nag-react dyan kahapon eh, sa picture na yan. Kasi makanina ko yung pamay-pay, sir. So, example lang ng mga low-rise, mga small hotel lang, or hotel. Kung mapapansin nyo, ilang floor lang yan.
Okay, mga papansin nyo, below 10 floors lang. No? So, unspecified, karaniwan, yung mga ganitong type of building. No? Kasi ano lang naman yan. Ano lang yung load natin dyan? Ilaw, aircon. No? So, yun lang. And so, next. So, yan, mga warehouses at storage facilities. No? So, yung mga packaging center natin. So, ano ba yung load natin sa mga ganito? Ilaw. Saka mga ventilation fan. No? So, yun, mga Lazada, Shopee, mga Lalamove, malaki yung mga packaging center niya. So, sa sobrang laki niya, mataas din yung supply mo dyan, 3-phase. Kaya kailangan mo din ng bupa as ring. Okay? Next is yung mga petrol station. So, anong load yan? Ilaw, saka yung pump lang naman. So, maliit lang yun usually, 1 horsepower to 2 horsepower. 3-phase din usually yung supply. So, pwede yung bupa as ring. So next, so panels pa nga, so isa pa. Yan, so ito yung isura ng panel mo ngayon, no? Main mo, Gopak, MCCB sa pinakataas. Tapos sa branches mo, pwedeng lahat, kung 3-phase rin yung branches, or 4-pole, puro Gopak, no? Or ganito. Main mo is Gopak, branches mo ngayon is EC9, or Act9 pwede rin, no? So ganyan yung itsura. Okay, so pabalik na ako sir ng Ayan. So sa pagpapangalan naman ng Gopak, parehas lang halos ng EZC. No? So laging nauuna kung ano yung model range or range name niya. So this one, Gopak siya, so G. So unlike EZC, pansin nyo, 3 letters, no? Kasi full name ng EZC. For Gopak, G lang yung range name namin for nomenclature natin. So next is G. Next is ampere frame. So for EZC, tatlo lang. Gopak na. Kung mapapansin nyo pati sa EZC, no? Yung kung 100 ampere frame siya, ang ilalagay niya 100 din. Kung 250 ampere frame, 250 rin. For Gopak, yung first 2 digits lang yung nilalagay natin. No? For 125, 12. For 200, 20, 250, 25, 400, 40, tapos 800, 80. So, first 2 digit lang for ampere frame. Okay. Next is yung braking capacity. So, represented by a letter. Okay. So, T, E, D, F, N, at saka H. So, yung pinakamataas natin is H, which is yung 70 kaik. No? Next is yung number of poles. So, ito, madali. Dalawa lang pagpipilian mo. 3 poles, saka 4 pole lang. Unlike EZC, 1 pole lang lang. Tama. So, 3 pole or 4 pole. Tapos next is yung kung adjustable, fixed, TMD or electronic. So ito, pag ganito, ano to? Anong trick yun? Adjustable. Kasi pwede mo i-adjust yung ampere rating niya. No? So meron tayong fixed. Kapag fixed naman, yung 125 yan, wala tayong knob dyan. So yung fixed lang yan. Kung 100 amps yan, 100 amps lang siya. Okay? Tapos kapag electronic naman, yung 800 ampere frame, E. Letter E naman yun. E. So bakit meron kang TM tapos may E? Tapos may adjustable, may fixed pa? Kasi sa 800 ampere frame, dalawa gawin mo. Pwedeng TMD saka electronic. Okay? Kaya meron kang TMD saka electronic. Kasi pag TMD ng 800, automatic adjustable. Wala nang fixed. Not-adjustable. And lastly, yung trip unit rating or yung ampere rating. So, laging dulo yan usually, no? Dulo ng pangalan or ng references is yung kung ano yung ampere rating. So, for this one, G20B3A40. So, ibig sabihin 40 amps. Kita mo agad dulo, no? Anong rating yan? 40 amps. Anong frame yan? 200. Tapos, kita mo agad, anong kait rating for B? 25. Tapos, adjustable siya. Ganun lang magbasa naman ng references natin na Gopak. Question po? Sir, may question kasi yung customer na inquire namin. Sa Gopak daw po, 440 volts. Kasama ano po siya? Pwede siya o hindi? 415 lang, sir. Rated operating natin. Okay. 415. Pag 440 na yun, usually specified na yan. EZC na yung gagawin natin. Hanggang 415 lang. 415 lang. 415.
Ngayon sir, Pamasalaan. isa pa pong tanong sir. Yes, yes, sir. Ano pong pagkakaibahan nito bukod sa adjustable saka sa hindi adjustable nito sir? Kasi may mga customer tayo na nagtatanong, ano daw pong pagkakaiba nilang dalawa? Kasi sa adjustable saka sa non-adjustable, nasabi na po natin na non-adjustable yung isa. Yung isa adjustable. Yung pagdating naman po sa kanilang specs, may pagkakaiba po ba? Pabalik ako sir dun sa frame kanina. No? Yan. So kung mapapansin nyo sir, yung fixed mo na dito lang available sa 102.5 ampere frame. No? Which is limited ka ng 30 kaya lang. Kapag yung mga adjustable mo, from 125 to 400. So ibig sabihin, kaya mo na hanggang 50 kaya yung braking capacity. Thank you sir. Ano ba sir? Parang maraming question pag MCCV eh, no? Yes sir, lalo na dito sa GoPack kasi medyo may mga tanong na bago. Kaya naninibago lang lalo yung mga panel builder. Naninibago sa GoPack na isa nyo sa tanong na hanggang ilan yung 440 kanina tapos yung sa adjustable sa non-adjustable. Yung pala yung non-adjustable is 125 lang. Hanggang doon lang po. Fixed lang. Opo, pero yung pagdating sa pataas na po is yung hanggang 800 na po. Adjustable tapos meron ka pang electronic review. Apo. Bali, understood na po sir. Bali, mapapaliwanag na po namin sa customer yung ganung bagay. Question po sir, baka meron pang tanong. Wala pa. Sir, isa pa ulit. Sige. Yung 440 volts, kay ACC or NX na po? 440 sir, yung ECC yung pwede mo lalagyan. Kasi usually pag 440 volts specified na yan, ECC na, ECC na yung requirement natin for that. Okay po. Thank you sir. Question pa po, question. So far, wala naman. Wala na po sir.